Handa ang kampo ni Charlie Atong Ang na makipagtulungan sa DOJ at iba pang mga ahensya na nag-iimbestiga sa missing Sabongeros case. At kaugnay niyan, makakausap natin ngayon ang legal counsel ni Ang na si Attorney Gabby Villarreal. Attorney Villarreal, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky. Okay, first of all, Attorney, kamusta na po ang inyong kliyente, si Mr. Charlie Atong Ang? Okay lang po si Mr. Ang. He's resting. He's eagerly awaiting whatever developments there are because, of course, he's very interested in clearing his name. Sa ngayon po, ang pinagbabasehan ng mga reklamo laban kay Ang, yung pong mga isiniwalat ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, paano nyo ito kokontrahin? Or how can Mr. Atong Ang defend himself laban po dito sa mga naging akusasyon ni Dondon? Ang pinakamadali lang ho ng depensa ni Mr. Ang ay ang katotohanan. Sa totoo lang po, hindi po namin nakikita pa kung ano yung mga kasulatan o kung ano mang ebidensya ang pinananaligan ni Dondon sa kanyang mga pinagsasabi. Sa ngayon po, puro lang yung sabi-sabi. Paano ho natin sasagutin ang sabi-sabi kung wala naman nakasalalay na ebidensya na pwede namin eksaminin at pwede namin sagutin? Paano po yung lumalabas na supposed to be? Pati yung kanyang dalawang kapatid, yung pong dalawang kapatid ni Dondon na nakuha nga daw mula sa Cambodia at ngayon narito na para patotohanan itong mga akusasyon ng kanyang kapatid na si Dondon. Nakapagtataka po yung pagbabalik ng dalawang kapatid na yan ni Dondon. Ang pinakaklaro lang po dyan ay dalawa yan, silang dalawa ay kapatid ni Dondon. Yung isa po ay may conviction na kaso. Yung isa naman ay aminado na siya ang kumuha dun sa supposedly debit card o ATM card ng isang missing na Sabongero. Yan pong dalawa ay, alam niyo po yun, ay napahuli ni General Macapas ng CIDG. Noon pang July 22, mga ibalik sa Pilipinas yan sila. Hindi ho nakasampung araw po na hawak ng Department of Justice at ng bagong CIDG yung dalawa. Bago ilinabas sa publiko na hawak na yung dalawang yan. Hindi ho natin alam ko ngayon kung merong tampering of evidence, meron din ho tampering of witnesses. Unaccounted po ang ilang 10 araw ho ata na kustodiya nung dalawang magkapatid sa kustodiya ng DOJ at ng CIDG. Papaano ho kaya, attorney, magkakaroon ng tampering of witness gaya po ng inyong sinabi dahil nga nakarating dito, supposed to be sa Pilipinas mula Cambodia, ng July 22 at kamakailan lang lumabas. Ano po yung posibleng pagtatamper ng witness? Ang ibig sabihin ho ba nun ay nandito sila para suportahan si Atong Ang o para kalabanin si Atong Ang? Ang pagkaalam ko po kasi, yung dalawa ay naaresto ng CIDG nung si General Macapas pa, namumuno ng CIDG. Base sa investigasyon ng CIDG noon, base sa mga testimonya ng mga testigo na nagtuturo o may kaalaman sa pagkakasangkot ng dalawang kapatid ni Julie Patidongan sa operasyon ni Julie Patidongan mismo. Ngayon ho, lumalabas sa salita ni Secretary Remulla, lumalabas na ho ngayon na yung dalawa ay umuwi daw dito para ituro si Atong Ang. Paano naman po nangyari yun? Yung investigasyon ni General Macapas, ipinahuli ang dalawang yan dahil nga may mga testigo na nagpresenta sa CIDG na yung dalawang yan ay may kasangkot doon sa pagkawala ng mga Sabongero sa utos ni Julie Patidongan. So sino po ang kasangkot nitong dalawa na kapatid na sinasabi niyong sa utos ng kanilang kapatid? Yung alam ko lang po ay yung dalawa ang isinasangkot nung mga nabalitaan ko mga testigo
na nagpresenta sa CIDG para sabihin na yung dalawang kapatid ni Julie Patidongan ay kasama niya sa pag-ooperate ng isang sindikato na ino-operate ni Julie Patidongan. So ang sinasabi niyo po, attorney, para po I follow, meron pong magkakasama po. Yun ang inyong sinasabi, yung magkapatid at si Julie Dondon Patidongan, sila po ang may, sinabi niyo po ba sindikato? Oo, wala naman ako ibang salitang magagamit kung madidescribe sa kanila. Okay. Sila po ay magkakapatid at magkakasama sa krimen. At ano ang kanilang krimen, attorney? Well, ang alam ko po dyan, sa usapan noon, meron ho yan sila noong araw, parang robbery gang. No-hold up mga bangko, may no-hold up na mga taxi. Kaya nga ho yung isa, yung Jose Patidongan, yun ay may conviction sa Mandaluyong ho ata. Tapos yung Eliakim ho, inamin naman niya na inaamin niya na siya ang kumuha ng pera sa ATM na yung ATM na yon ay na-trace na pag-aari ng isang nawawalang sabongero. Tama po, attorney. Opo. Nung maibalik yan dito, silang dalawa nung July 22, hindi ho isiniwalat sa publiko ang mga pangyayari hanggang mga first week na ng Agosto. May mga 10 araw po yan na hawak yung dalawa ng DOJ at bagong liderato ng CIDG na pinapalit ni Secretary Remulla at ipinatanggal si General Macapas. Nakausap ko din po si General Macapas, no, attorney. Sa inyo ko nga po narinig yung sinabi ni General Macapas na accomplishment niya yun eh. Na maiuwi yung dalawang Patidongan brothers. Kasama ho yun sa investigasyon na ginagawa ni General Macapas hanggang siya ay palitan. So, ang mahaba-habang usapan pa po ito dahil sumagot na rin ang PNP hinggil dyan na hindi naman daw siya tinanggal at kusa talagang he asked to be moved to I guess he was moved to RD na po siya ng Region 12. Pero ang importante ho dito, sa naalala ko pong naging panayam ko sa kanya, sa bandang huli ang tinanong ko po, so doon sa lumalabas na resulta ng investigasyon ng CIDG, sino po ang lumalabas na mastermind? Naalala ko po ang kanyang naging sagot ay katulad ng kay Dondon ay si Atong Ang. Yun po ang kanyang sinabi. Kung kayo po ay, kung naaalala niyo po at kung inyong napanood. Nakita ko yung interview niyo yun, Pinky. Kanya lang, hindi naman ako makakasagot noon. Wala naman ako sa programa noon. Pero ang alam kong pinagbasihan nung ipaaresto niya yung dalawang magkapatid ay mga testimonya ng ilang testigo na nakuha ng CIDG nung nag-iimbestiga sila nung pagkakasangkot ni Julie Patidongan sa pagkakawala ng mga sabongero. At dahil hindi ko po kayo nakausap, ay magkakaroon po tayo ng pagkakataon mamaya at 7:30 para po sa mas mahabang usapan hinggil dito. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Villarreal. Mamaya sa On Point. Maraming salamat, Pinky. Manood po kayo sa aking interview, one-on-one interview with Attorney Villarreal. Thank you, sir.